Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, pati ang iyong pangalan ay kinasusuklaman. Maggalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Paano po ba natin na masasabi na ang isang tao ay tunay na mapalad? Marahil sasabihin ng ilan, mapalad ako kasi may pera ako. Mapalad ako kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral. Mapalad ako kasi masagana ang buhay ko. Mapalad ako dahil lahat ng bagay na gustuin ko, nakukuha ko. Kaya nga, di ba, ang isang tao, kapag nakita natin na ang lahat ng bagay nakukuha niya, sinasabi natin doon sa taong yun, alam mo, napaka-blessed mo. Pero ano nga ba talaga ang kahulugan ng pagiging mapalad? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan natin kay Jesus na tinawag niyang mapalad ang mga dukha. Tinawag niyang mapalad ang mga nagugutom. Tinawag niyang mapalad ang mga tumatangis. Tinawag niyang mapalad ang mga taong kinapupuotan. Tila kabaliktaran ng pagiging mapalad na ipinagkakaloob ng mundo. Dahil sa mundo natin ngayon, ikaw ay mapalad kung ikaw ay mayaman, hindi nagugutom at pinapalakpakan. Isa lamang ang pinapaintindi sa atin ito, mga kapatid, na iba ang pagtingin ng Diyos sa pagtingin ng mundo. Ngunit ano ang pinapaalala sa atin ito, mga kapatid? Mapalad ang isang tao kung ang kanyang buhay, kung ang kanyang puso, ang laman ay ang Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid,
Ang tunay na mapalad, hindi sa dami ng ari-arian o tagumpay sa buhay. Bagkus ang tunay na mapalad ay ang mga taong sumasa Kanya ang Diyos. Sumasa Kanya si Jesus. Kasi minsan may mga pagkakataon kapag ang isang tao yumaman, kapag ang isang tao nagtamasa ng mga ari-arian sa mundo, tila meron siyang isang bagay na nakakalimutan. At sino yung kanyang minsan nakakalimutan? Ang paglapit sa Diyos. Total naman, meron naman ako ng lahat ng kailangan ko. Hindi ko na kailangang lumapit kay Jesus. Total naman, lahat naman ng gusto ko, nakukuha ko. Wala nang lugar ang Diyos sa puso ko. Pero mga kapatid, kung gusto nating tunay na maging mapalad, wag lang natin abutin ang kayamanan, kasikatan, at kung ano pang bagay na ipinagkakaloob ng mundo. Bagkus, kung gusto nating tunay na maging mapalad, kailanganin natin si Jesus. Kailanganin natin ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang tunay na mapalad, sinasabi niyang kulang ang lahat kung wala ang Diyos. Ang tunay na mapalad, sinasabi niyang kulang ang lahat kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Naniniwala naman po ako, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin gusto naman talagang maging mapalad. Wala naman talagang taong gustong masadlak sa kahirapan. Wala naman talagang taong gustong mahirapan. Lahat tayo gusto nating maging mapalad. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang pagiging mapalad ay hindi pagkakaroon ng anumang bagay sa mundo, kundi simple lang ang pagiging mapalad kung sumasa iyo ang Diyos. Kung sumasa iyong buhay ang mahal na pong Jesus Nazareno. We can all be blessed if in our hearts Christ is present. Magiging mapalad tayo kung sa ating mga puso buhay ang mahal na pong Jesus Nazareno.